Simpleng gusali man sa unang tingin, ang bagong multi-purpose building na opisyal ng binuksan sa Kaypian National High School nitong Huwebes, July 23, 2026 ay magbibigay ng dagdag oportunidad at kaalaman para sa mga mag-aaral ng paaralan. Ang bagong pasilidad kasi na binasbasa ni Reverend Father Francisco Jojo Santos ng Most Sacred Heart of Jesus Parish, dual purpose. Ang first floor ay target maging TESDA Assessment Center. At ang second floor naman, ilalaan bilang Center for Campus Journalists. Actually, itong building na to, yung pinaka-purpose niya dito sa Kaypian National High School ay to in line with our commitment, no, to realize the vision mission ng ating Department of Education na ang primary purpose itong building na ito, pagka ito ay naging fully operational na, ay yung second floor ay magiging TV broad namin, no, para mas ma-train pa namin yung aming mga future journalists or yung mga young journalists ng City of San Jose del Monte, no. And yung sa baba naman, yung first floor naman niya ay intended for the TESDA Assessment Center na hopefully na isa kami sa kauna-unahang public secondary school sa City of San Jose del Monte na magkakaroon ng TESDA Assessment Center na ang pinaka-major niya ay bakery operations. Makaka-attend kami dun sa needs ng mga bata namin. Hindi na nila kailangan pang magbayad sa mga private assessment, TESDA Assessment Center. So dito na lang po sila sa school po. Lubos na pagpapasalamat po sa ating doble action po kay Mayor Ate Rida Robes at ang ating ama ng lungsod, Congressman Arthur B. Robes, sa patuloy, noon pa man patuloy nilang sinusuportahan ang DepEd CSJDM, lalong-lalo na itong Kaypian National High School sa mga pangangailangan niya. Ang mga guro at mag-aaral malaki ang pasasalamat sa suporta ng city government sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng multi-purpose building. Dahil sa pangarap ng ating butihing school principal, Sir Mark Ian Bunyog, nais kasi natin actually, sir, magtayo ng Center for Campus Journalism. Target ng Kaypian National High School na tayo kauna-unahan sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Para sa ganon, meron talaga tayong area na allotted para yung mga bata makapag-practice ng kanilang craft, specifically sa TV broadcasting. And at the same time, sir, para yung ibang school na nagbe-benchmark at nais mag-put up ng TV broadcasting area nila, may makita po silang venue na ito yung tutularan po nila. Actually, ang Kaypian National High School, as of the moment po, kami ang overall champion sa Division Schools Press Conference. At may mga bata tayong hindi lang umabot, kundi nanalo hanggang National Schools Press Conference. Yun yung nagtulak sa amin na mas i-develop pa yung culture of journalism sa mga bata. Na hindi lang siya pang-contest, kundi maging part na talaga ito ng kanilang competency and skill sa buhay po. Unang-una po, magpapasalamat po tayo sa aming butihing mayor, si Ate Rida Robes, sa pag-aalat po ng area na ito para sa mga batang campus journalist po natin. So, amin po itong patuloy na lilinangin at makakaasa po ang San Jose del Monte na tayo magpo-produce pa rin po ng mga quality at dekalibre na mga campus journalist na ikararangal ng City of San Jose del Monte at ng target natin ng ating bansang Pilipinas po. Siyempre po, we are grateful po bilang mga campus broadcaster ng Kaypian National High School na binigyan kami ng pagkakataon ni Sir Ian na magkaroon ng isang magandang facility kung saan doon mas mapapalawig pa yung kasanayan namin when it comes to campus broadcasting. And doon po mas matitiyak namin na magiging quality yung magiging training since mas may magandang facility na nakaabang para sa amin po. Sa pamamagitan nito, mas maiintindihan ng mga Kaypianyans, pero rather hindi lang Kaypianyans, bagkus pati na sa mga San Joseños na kaya ng isang estudyante na magkaroon ng isang craft kung saan siya mas makakapag-deliver ng isang maayos sa balita at doon mas magiging relevant and also mas magiging maalam yung iba't ibang estudyante sa mga different current issues na kinakaharap natin sa bansa po. Bukod sa multi-purpose building, binasbasan at binuksan na rin ang City Health Center 15 na karagdagang pasilidad sa kalusugan na nakatuon sa pangangalaga sa mga residente ng Barangay Kaypian. As of now, ang City Health Center 15 ay accredited na ng PhilHealth Yakap.
So, ang mga serbisyo na pwedeng makuha dito, of course, yung mga yakap services, no? Yung ating consultation, yung gamot na 21 gamot. So, inuuna natin talaga na maibigay natin ang kwalidad, komprehensibo, at of course, accessible na health services dito sa ating syudad. Dito sa City Health Center 15, meron po tayong libreng konsultasyon, meron po tayong libreng gamot, at mga iba pang serbisyo gaya ng mga libreng bakuna, at iba pa po. Ang barangay na kinikater ng City Health Center 15 ay ang Barangay Kaypian with a population of 50,000. Before going to City Health Center 15, first we have 4 barangay health station na nakakasakop sa mga lugar, sitio ng Kaypian. So, before going to City Health Center 15, first, meron tayong tinatawag na referral system na una, pupunta muna tayo sa designated barangay health station natin. And after assessing by midwife, saka po i-refer sa City Health Center 15. Ang dalawang bagong pasilidad sa Barangay Kaypian ay tiyak na magbibigay ng mas magandang serbisyo at asensong ramdam ng bawat residente ng barangay. Magandang umaga po, pamilyang Sanoseño. Tayo po ay nag-blessing ng dalawang napakahalagang gusali ngayong araw na ito. Una po para sa edukasyon sa Barangay Kaypian National High School. And of course, ito po rin sa ating lugar sa medyo malayo po ito. Pero ito po yung pangkalusugan na gusali. At ito po ay mahalaga kahit medyo malayo pa. At least yung mga malalayo, no, nasa far-flung na sinasabi nila sa isang barangay ay maaabot ng ating serbisyo ng lokal na pamahalaan at ng national government. Mahalaga po ito, puriting sa edukasyon, dahil ang edukasyon ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat pamilyang Sanoseño para gumanda ang kanilang buhay. We would like to make a difference and impact to the lives of our Sanoseños. And to our healthcare system, ito po ay napakaganda sa ating lungsod dahil alam nyo, edukasyon, kalusugan, ang siyang pillars po ni Ate Rida at saka ni Kong Arthur para sa isang matibay at maayos na pamamahala. Isang matatag na pamamahala na para po sa pamilyang Sanoseño. Naway, sa lahat po na ating kapamilyang Sanoseño, kapit lang po para sa buhay na kay ganda. God bless everyone. Higit pa sa isang gusali, ang mga pasilidad na ito ay nagsisilbing haligi ng matatag na edukasyon at pangkalahatang kalusugan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Barangay Kaypian, para sa Balitang Sanoseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Sanoseño. Para sa mga napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe sa mga official social media pages ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya Sanoseño.